Ang Amerika, ang China, ang Alemanya, lahat sila ay babagsak, maliban sa isang bansa. Ang mga salitang iyon mula sa isang propesor ng Harvard University ay nagpatigil sa mundo ng kanyang mga estudyante. Sa simula, naniniwala ang mga estudyante na isang malaking bansa sa Europa ang huling mananatili. Ngunit ang sagot na lumabas sa kanyang bibig ay isang bagay na hindi nila inaasahan, ang Pilipinas. Biglang tumahimik ang silid-aralan na sinundan ng mahinang pagtawa at bulungan. Ngunit habang nagpapatuloy ang paliwanag ng propesor, ang kanilang mga ekspresyon ay napalitan ng pagkamangha at paggalang. Ang sikretong itinatago ng Pilipinas na walang sino man ang nakabasa, ngayon, dito, ito ay mabubunyag. Kung interesado ka sa kwento ngayong araw, mangyaring manatili hanggang sa dulo at huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Nakatayo ako sa isang silid-aralan sa Harvard University. Siyam na estudyante ang nakaupo, bawat isa ay pigil ang hininga. Sila ang pinakamahuhusay na isipan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Amerika, China, Alemanya, Pransya at maging ang Pilipinas ay may kinatawan. Humarap ako sa pisara, hawak ang isang piraso ng yeso. Dahan-dahan, sinimulan kong isulat ang unang pangungusap. Ang Amerika, ang China, ang Alemanya, lahat sila ay babagsak. Maliban sa isang bansa, tila nagyelo ang silid. Lahat ng siyam na estudyante ay nakalimot huminga. Namutla ang mukha ni Julia. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong nagbago ang ekspresyon ng anak ng isang pamilya ng mga politiko sa Amerika. Humigpit ang hawak ni Liwei sa kanyang panulat. Lumitaw ang mga ugat sa kamay ng scholar na ito mula sa gobyerno ng China. Kinagat naman ni Maria Santos ang kanyang labi, habang si Hans ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mesa. Mabilis ang tibok ng aking puso. Ito na, marahil ang pinakamahalagang panayam sa 30 taon kong pagiging akademiko. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga estudyante. Pagkatapos ay nagsulat ako ng 5 parirala sa pisara. Una, ang revolusyon ng artificial intelligence. Ikalawa, ang krisis sa pagkain. Ikatlo, ang pagguho ng supply chain. Ika-4, ang papataas na banta ng kahirapan. Ika-5, ang panganib ng digmaan. Ang 5 ito, sabi ko, ay sabay-sabay na sumasalanta sa mundo. Itinuro ko ang unang item. Sa Silicon Valley, 150,000 katao ang natanggal sa trabaho noong nakaraang taon. Katumbas iyan ng pagkawala ng trabaho ng buong populasyon ng isang lungsod tulad ng Pasig. Ginawa rin ng Google, Meta, at Amazon ang parehong bagay. Binuksan ng mga estudyante ang kanilang mga laptop, sinisimulang hanapin ang aking mga sinabi. Maging ang Wall Street Journal at Washington Post ay nagtanggal ng mga reporter. Pinalitan sila ng artificial intelligence. Isang reporter na may 40 taong karera ang inagawan ng trabaho ng isang computer. Huminto ako sandali. Nag-angat ng tingin ang mga estudyante. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Isang bansa lamang ang tumahak sa kabilang direksyon. Itinuring nila ang AI hindi bilang kaaway, kundi bilang isang kaibigan. Nagkaroon ng bulungan sa silid. May sumigaw, "Anong bansa po iyon?" Hindi ako sumagot. Sa halip, itinuro ko ang ikalawang item. Sa Africa, dumoble ang presyo ng mga butil. Ang isang buwang supply ng bigas para sa isang pamilya ay para na lang sa isang linggo. Nagsimula na ang taggutom. 2 milyong bata ang nagugutom. Bumaba ang tono ng aking boses. Ang Amerika ay nagpasa ng Inflation Reduction Act, isang batas na nagbibigay ng subsidyo lamang sa mga produktong gawa sa sarili nilang bansa. Ginaya ito ng Europa. Naputol ang mga supply chain. Isa sa bawat 3 pabrika sa Alemanya ang nagsara. 100 taong kumpanya ang nalugi. Nanigas ang mukha ni Hans. Nagmula siya sa isang pamilyang nagpapatakbo ng industriya ng sasakyan sa Alemanya. "Professor, ano po ang solusyon?" Umiling ako. Isang bansa lamang ang nakahanap ng solusyon. Sabay kong itinuro ang ikatlo at ika-4 na item. Tingnan ninyo ang Hapon. Isa sa bawat 3 tao ay 65 taong gulang o mas matanda. 30 taon nang hindi umuunlad ang kanilang ekonomiya. Nawalan na ng pag-asa ang mga kabataan. Ngunit, isang bansa ang ginawang oportunidad, ang katulad na sitwasyon.
Sumandal si Maria, nag-aalangan ang kanyang mga mata. Paano naman ang China? Isa sa bawat 5 kabataan ay walang trabaho. Bumagsak ang kanilang real estate market. Ang mga dekoryenteng sasakyan ay hindi nabebenta at nakatambak na lang. Ang mga parking lot ng pabrika ay puno ng mga bagong kotse. Biglang tumayo si Li Wei. Babagsak ang China? Kami ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Hindi lahat ay tungkol sa laki, mariin kong sinabi. Malaki ang ekonomiya, ngunit walang trabaho para sa mga kabataan. Ngunit isang bansa ang unti-unting kumukuha sa lahat ng mga industriyang ito, mula sa semiconductors, baterya, hanggang sa mga display. Napako ang tingin ng mga estudyante sa Pisara. Isang bansa lamang. Ano kaya iyon? Itinuro ko ang huling item. Ang digmaan sa Ukraine ay nasa 2 taon na. Ang Taiwan Strait ay maaaring sumiklab anumang oras. Ang gitnang silangan ay isang pugon ng pulbura. Ang mga krisis ay hindi dumarating ng paisa-isa. Sabay-sabay silang dumarating. Okay. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang ilan ay nakayuko. Ang iba ay nakatingin sa labas ng bintana. Ibinaba ko ang yeso. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga estudyante. Ngayon, tatanungin ko kayo. Aling bansa ang ginawang oportunidad ang lahat ng 5 krisis na ito? Nagatubiling itaas ni Julia ang kanyang kamay. Binuksan ni Li Wei ang kanyang bibig, ngunit isinara rin ito. Nakatitig lang si Hans sa kanyang mesa. Si Maria naman ay pinapaikot-ikot ang kanyang panulat. Walang makasagot. Isinara ko ang aking libro. At iniwan ang huling salita. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin ang bansang iyon. Lumabas ako ng silid. Narinig ko ang bulungan ng mga estudyante sa aking likuran. Ang katotohanang matutuklasan nila kinabukasan ay ganap na babago sa kanilang pananaw sa mundo. Kinabukasan, nang buksan ko ang pinto ng silid-aralan, nagulat ako. Gising na ang mga estudyante. 30 minuto silang mas maaga kaysa karaniwan. Halata sa kanilang mga mata ang bakas ng hindi pagtulog. Pagkatayo ko sa lectern, itinaas ni Maria Santos ang kanyang kamay. Professor, ang bansang iyon po ba ay ang Hapon? May halo ng pag-asa sa kanyang boses. Isang taimtim na hiling na sana ay Hapon nga ang sagot. Dahan-dahan akong umiling. Ang Hapon ay tunay na isang kahangahangang bansa. Kapag may lindol, hindi gumuho ang mga gusali. Kapag may tsunami, nananatili ang kaayusan. Lumiwanag ang mukha ni Maria, ngunit ipinagpatuloy ko. Subalit, ang Hapon ay nakatiis lamang. Hindi nila ginawang oportunidad ang krisis. Tumahimik ang silid. Mula 1990 hanggang ngayon, 35 taon na. Hindi na ito nawawalang 3 dekada. Papalapit na ito sa 40. Isinuko na ng mga kabataan ang kanilang mga pangarap. Pangarap na magpakasal, magkaanak, o magkaroon ng bahay. 7 sa bawat 10 kabataan sa Hapon ang nagsasabing wala silang kinabukasan. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Tingnan ninyo ang Sony. Dati, sila ang nangunguna sa industriya ng electronics sa mundo. Ngayon, naalis na sila sa merkado ng smartphone. Nahuli rin ang Toyota sa paglipat sa mga dekoryenteng sasakyan. Pinunasan ko ang Pisara. Paano naman ang digitalisasyon? Ang Japan Tourism Agency ay gumagamit pa rin ng fax machine. Hindi mapoproseso ang mga dokumento kung walang selyo o hangko. Habang ang buong mundo ay nagbabangko gamit ang kanilang mga smartphone, ang mga Hapon ay pumipila pa rin sa mga bangko. In the voice and the international. Naging matatag ang aking boses, ngunit may isang bansang naiiba. Binago nila ang lahat sa pamamagitan ng teknolohiya. Ang mga mag-aaral sa elementarya ay natututo ng coding at ang mga lolo't lola ay gumagamit ng artificial intelligence. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Li Wei. Kung gayon, ang China po ba? Kami ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nanginginig ang kanyang boses. Tila mas malaki ang kanyang kaba kaysa sa kanyang kumpiyansa. Tama ang tungkol sa laki ng ekonomiya ng China. Ngunit, Li Wei, hindi lahat ay tungkol sa laki. Nagsulat ako ng mga numero sa Pisara. Youth unemployment rate, 21%. Kahit nakapagtapos ng universidad, walang trabaho. Isang nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Shanghai ay nagtatrabaho bilang delivery rider. Paano naman ang real estate? Sa Guangzhou,
Shenzhen, Beijing, bumagsak sa kalahati ang presyo ng mga bahay. Nalugi ang Evergrande Group. Bumagsak ang pinakamalaking kumpanya ng real estate sa China. Namutla ang mukha ni Li Wei. Tingnan natin ang mga dekoryenteng sasakyan. Nagkalat ang mga ito sa buong China. Gumagawa sila, ngunit hindi nila maibenta. Ang mga parking lot ng pabrika ay bundok ng mga bagong sasakyan. Huminto ako sandali. Paano naman ang semiconductors? Dahil sa mga parusa ng Amerika, hindi sila makagawa ng mga state-of-the-art chips. Subalit, may isang bansang nagsusupply ng 70% ng mga kritikal na sangkap para sa semiconductors sa buong mundo at 30% para sa mga baterya ng dekoryenteng sasakyan. Sa mismong sandaling ito, ginagamit ninyo ang mga produkto ng bansang iyon. Nagbulungan ang mga estudyante. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Dahan-dahang tumayo si Hans, isang estudyante mula sa Alemanya. Iba po ang Alemanya. Kami ay isang powerhouse sa pagmamanupaktura. Sasakyan, makinarya, kemikal, lahat ay world-class. 2. Andon. Tinitigan ko si Hans sandali. May natitira pang yabang sa kanyang mga mata. Hans, alam mo ba ang tungkol sa industriya ng sasakyan sa Alemanya? Siyempre po. Ang lolo ko ay isang inhinyero sa Volkswagen. At ngayon, ano na? Hindi nakasagot si Hans. Nagsulat ako sa pisara. Ang presyo ng stock ng Volkswagen ay bumagsak ng 40% sa loob ng 3 taon. Ang operating rate ng mga pabrika ng BMW ay 60%. Ang target sa pagbebenta ng mga dekoryenteng sasakyan ng Mercedes-Benz ay hindi man lang umabot sa kalahati. Nawalan ng kulay ang mukha ni Hans. Pinutol ninyo ang supply ng gas mula sa Russia. Wala kayong alternatibo. Nagtaas ng 3 beses ang presyo ng kuryente. A 40 cents bawat kilowatt hour. Yan ang pinakamataas na presyo ng kuryente sa Europa. Bumaba ang tono ng aking boses. Huminto ang mga pabrika. Isang kumpanya ng bakal na may 200 taong tradisyon ang nagsara. Gumawa kayo ng mga wind turbine, ngunit kung walang hangin, walang kuryente, ganoon din sa solar power. Sa taglamig, maikli ang araw kaya kulang ang kuryente. Napahawak si Hans sa kanyang mesa. Nabigo ang Alemanya sa paglipat sa mga dekoryenteng sasakyan. Masyado silang kumapit sa teknolohiya ng internal combustion engine. Sa panahong iyon, isang bansa ang sumakop sa buong merkado ng baterya para sa mga dekoryenteng sasakyan. Bumagsak si Hans sa kanyang upuan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ito ang sandali kung saan ang yabang ng mga estudyante mula sa Hapon, China at Alemanya ay gumuho. Nakatungo si Maria. Ibinaba ni Li Wei ang kanyang panulat. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga estudyante. Ang mga dating dakilang bansa ay unti-unting bumabagsak. Ang mga makapangyarihang bansa na namuno sa mundo sa loob ng 100 taon ay nawawalan ng lakas. Ngunit may isang maliit na bansa na handang pumalit sa kanilang puwesto. Uncontrate. Mahinang nagtanong si Julia. Professor, ano po ba talaga ang bansang iyon? Ngumiti ako. Sa susunod na klase, sasabihin ko ang pangalan nito. Nagbuntong hininga ang mga estudyante. Ngunit nagbago na ang kanilang mga tingin. Hindi na ito kuryosidad, kundi isang pangangailangan. Sa sandaling marinig nila ang pangalan, ang silid-aralan ay yayanigin ng isang alon ng pagkabigla. Dumating na ang oras para sa susunod na klase. Pagbukas ko ng pinto ng silid, sabay-sabay na nag-angat ng tingin ang mga estudyante. Ang tensyon ay ramdam sa hangin. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado. Kinuha ko ang yeso. At sa pisara, malaki kong isinulat ang isang salita. Pilipinas. Sumabog ang silid-aralan. Pilipinas? Sigaw ni Julia. Isang ekspresyon ng hindi paniniwala. Professor, hindi po ba't isang umuunlad na bansa lamang ang Pilipinas? Itinaas ni Li Wei ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Tumango ako. Tama ka. Sa unang tingin, ang Pilipinas ay tila maliit. Sa lawak ng lupa. 73 ito sa mundo. Ang populasyon nito ay higit sa 110 milyon. 13 sa mundo. Mas maliit pa kaysa sa estado ng California, sa Amerika. Nagbulungan ang mga estudyante. Ang tanong sa kanilang mga mata, paano nila nalampasan ang mga krisis?
May mga umiling. Nagsimula akong magsulat ng mga punto sa pisara. Ngunit dahil maliit, hindi ibig sabihin na maliit din ang impluensya. Now, o nama. Isinulat ko ang unang item, pandaigdigang lakas paggawa at talento. Nagsimulang magsulat ang mga estudyante. Ang mga kumpanya sa buong mundo ay nakadepende sa isang hidden asset na ibinibigay ng Pilipinas. Ang mga NARS na nag-aalaga sa mga may sakit sa Europa at gitnang silangan, ang mga marino na nagpapatakbo ng 30% ng pandaigdigang kalakalan sa dagat, ang mga inhinyero sa Silicon Valley na bahagi ng pagbuo ng inyong mga iPhone, ang mga Pilipino ay ang human software na nagpapatakbo sa maraming pandaigdigang industriya. Sila ang puso ng pandaigdigang serbisyo. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang mga Pilipinong ito na pinalaki ng kanilang mga magulang mula sa wala ay nagpapadala ng bilyon-bilyong dolyar pabalik sa kanilang bansa na nagpapatatag sa ekonomiya nito sa paraang hindi kayang gawin ng ibang bansa. Sabay-sabay na napatingin ng mga estudyante. Ang ilan ay napanganga, ang iba ay napakurap. Isinulat ko ang ikalawang punto, sentro ng business process outsourcing. Sumandal si Hans. Ang mga kumpanya tulad ng Google, Amazon, at maging ang Volkswagen ay may operasyon sa Pilipinas. Kapag tumawag ka sa customer service, malamang na isang Pilipino ang sasagot sa iyo. Sila ang nagpapatakbo ng back-end ng pandaigdigang korporasyon. Kung hihinto ang Pilipinas, hihinto rin ang pandaigdigang komersyo. Nanlamig ang mukha ni Hans. Ang ibig sabihin nito, kahit ang mga kumpanyang Aleman ay hindi makakatakbo ng walang Pilipinas, BMW, Audi, lahat sila ay gumagamit ng serbisyong Pilipino. 3 sa bawat 10 pandaigdigang kumpanya ay may operasyon sa Pilipinas. Ganoon din sa Amerika. Tumahimik ang silid. Isinulat ko ang ikatlong item, mga kritikal na. Sangkap ng kinabukasan, nickel at human creativity. Ang mga baterya ng Tesla, Volkswagen at iba pa ay nangangailangan ng nickel. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamalaking supplier ng nickel sa mundo. Hawak nila ang isa sa mga susi sa Rebolusyong Berde. At higit pa sa hilaw na materyales, ang kanilang mga kabataan ang lumilikha ng mga digital na produkto mula sa animation hanggang sa game development. Napatingin si Julia sa kanyang iPhone at mahinang bumulong, hindi ka panipaniwala. Isinulat ko ang huling punto. Estratehikong lokasyon at depensa. Muling nagbulungan ang silid. Dahil sa kanilang lokasyon sa South China Sea, ang Pilipinas ay isang kritikal na kaalyado. Ang kanilang lumalakas na ugnayan sa Amerika at iba pang mga bansa ay ginagawa silang isang mahalagang piyesa sa pandaigdigang seguridad. Ang katatagan sa rehiyon ay nakasalalay sa isang bahagi sa Pilipinas. Itinuro ko ang pisara. Ang mga sandata na pumipigil sa agresyon sa rehiyon ay nakadepende sa kooperasyon ng mga kaalyado at ang Pilipinas ay nasa sentro niyan. Ang seguridad ng Europa at Amerika ay may dituwirang kaugnayan sa katatagan na tinutulungan ng Pilipinas na mapanatili. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Walang nagsasalita. Isinulat ko ang huling pangungusap sa pisara. Isang bansa na humahawak sa puso ng pandaigdigang serbisyo. Dahan-dahang itinaas ni Liwei ang kanyang kamay. Professor, paano naman po ang China? Gumagawa rin kami ng mga baterya at may malakas na industriya ng serbisyo. Umiling ako. Ang China ay gumagawa, ngunit wala silang puso. Nataglay ng Pilipinas ang malalim na ugnayan sa kultura ng kanluran at ang pandaigdigang diaspora na lumilikha ng tiwala. Ang mga baterya ay nangangailangan ng mga materyales na binibili nila mula sa Pilipinas at ibang bansa. Sila ay nag-a-assemble lamang. Natahimik si Liwei. Nanginginig ang kanyang kamao. Mahinang nagtanong si Maria, Professor, ang Pilipinas po ay dumanas din ng maraming pagsubok. Bakit po kami nagtagumpay ulit? Tumahimik ako sandali at dahan-dahang sumagot, nang ang ibang bansa ay naging depensibo, ang Pilipinas ay nanatiling bukas. Nang dumating ang krisis, sinubukan ng ibang bansa na protektahan ang kanilang sarili, ngunit ang Pilipinas ay nagbago at umangkop. Iyan ang pagkakaiba. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid, namula ang mga mata ni Maria. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang mga serbisyong ginagamit ninyo,
ang kalakal na dumadaloy sa mundo, ang seguridad na nagpapanatili ng kapayapaan lahat ay may koneksyon sa Pilipinas. Kung hihinto ang Pilipinas, babagal ang mundo. Ibinaba ni Julia ang kanyang smartphone. Tumango si Hans. Tumingin si Liwei sa labas ng bintana. Ibinaba ko ang yeso. Sa susunod na klase, tatalakayin natin kung paano ito nagawa ng Pilipinas. Nagkatinginan ang mga estudyante. Ngayon, gusto na nilang malaman, talagang gusto na nilang malaman ang sikreto ng isang bansang tila maliit ngunit may hawak na malaking papel sa mundo. Sa susunod na pagkikita, mas malaki pa ang pagkabigla na kanilang mararanasan, puno pa rin ng tensyon ang silid-aralan. Nais malaman ng mga estudyante kung paano narating ng Pilipinas ang posisyong iyon. Binura ko ang pisara at gumuhit ng bagong talahanayan. Isinulat ko ang pangalan ng 5 bansa. Nang dumating ang krisis, paano tumugon ang bawat bansa? Itinuro ng aking kamay ang unang pangalan. Magsimula tayo sa Amerika. Noong 2008, dumating ang krisis sa pananalapi. Ano ang ginawa nila? Sumagot si Julia. Nagprint sila ng pera. Quantitative easing. Tama, nagprint sila ng trilyon-trilyong dolyar. Nalutas ba ang problema? Hindi po, nagpabagal lang ito ng oras. Itinuro ko ang ikalawang pangalan. Europa, gumawa sila ng mga regulasyon. Regulasyon sa kapaligiran, sa paggawa, sa data. Hindi makagalaw ang mga kumpanya. Nakayuko si Hans. Bakit nabigo ang mga kumpanya ng sasakyan sa Alemanya sa paglipat sa dekuryenteng sasakyan? Dahil sa regulasyon, 5 taon ang inaabot para magtayo ng isang pabrika. Tumahimik ang silid. Itinuro ko ang ikatlong pangalan. Ang China ay nagpatupad ng kontrol. Nang kumalat ang COVID, ni-lockdown nila ang mga lungsod. Ikinulong nila ang 25 milyong tao sa Shanghai sa kanilang mga tahanan. Huminto ang ekonomiya. Kinagat ni Liwei ang kanyang labi. Nang bumagsak ang real estate, ano ang ginawa nila? Kinontrol nila ang balita. Sinensor nila ito. Hindi nawala ang problema. Tinago lang nila ito. Naging matatag ang aking boses. Tingnan natin ang Hapon. 30 taon na ang nakalipas nang bumagsak ang kanilang bubble economy. Ano ang ginawa nila? Mahinang sumagot si Maria, na orihinal na nag-akala na ang Hapon ang sagot. Nagtiis po sila. Tama. Sinubukan nilang panatilihin ang status quo. Ginawa nilang zero ang interest rates. Lumipas ang 35 taon. Ano ang nagbago? Halos wala. Pinalapot ko ang pagkakasulat ng huling pangalan sa pisara. Pilipinas. Sabay-sabay na nag-angat ng tingin ang mga estudyante. Ngunit ang Pilipinas ay may ibang panig. Hindi nila iniiwasan ang krisis. Bagkus, hinarap nila ito ng buong tapang. Nagsimula akong magsulat ng mga petsa sa pisara. 1945. Wasak dahil sa digmaan, ang Maynila ang pangalawang pinakanawasak na lungsod ng mga alyado sunod sa Warsaw. Ano ang ginawa ng Amerika? Sinakop sila. Ano ang ginawa ng mga Pilipino? Bumangon sila. Mula sa mga abo at durog na bato, muli nilang itinayo ang kanilang bansa. Nagtrabaho ng husto ang lahat. Ipinagbili ng mga ina ang kanilang mga damit para makabili ng aklat para sa kanilang mga anak. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Pinaghatian ng mga bata ang isang piraso ng tinapay. Sa loob lamang ng ilang dekada, naging isa sila sa mga pinakamaunlad na bansa sa Asya noon. Nanlaki ang mga mata ni Julia. Posible po ba iyon? Nagawa ito ng Pilipinas. At doon nagsimula ang kanilang landas. Nagsulat ako ng susunod na kaganapan. 1986, People Power Revolution. Ang Amerika ay sumusuporta sa isang diktador. Ano ang ginawa ng mga Pilipino? Milyon-milyon ang nagmartsa sa EDSA. Walang dahas, walang armas, mga bulaklak at rosaryo lamang. Pinatalsik nila ang isang diktador sa mapayapang paraan. Tumingin sa akin si Liwei na may pagkamangha. Hinarap nila ang mga tangke ng walang takot. Ipinakita nila sa mundo na ang kapangyarihan ng mga mamamayan ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng baril. Pinalakas nito ang kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansang mapagmahal sa kalayaan. Nanginginig ang kamao ni Liwei. 2013, Super Bagyong Yolanda. Isa sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan ang tumama. Ano ang ginawa ng mundo? Nagpadala sila ng tulong. Ano ang ginawa ng mga Pilipino?
Ipinakita nila ang diwa ng bayanihan. Ang mga kapitbahay na nawalan ng lahat ay nagtulungan upang itayong muli ang kanilang mga bahay. Ang mga mangingisda ay nagbahagi ng kanilang maliit na huli. Hindi pagnanakaw ang nakita ng mundo, kundi pagtutulungan. Namumuo ang luha sa mga mata ng mga estudyante. 2020, dumating ang COVID. Isinara ng buong mundo ang kanilang mga hangganan. Ano ang ginawa ng Pilipinas? Ang kanilang mga nurse at doktor sa buong mundo ay nanatili sa kanilang mga pwesto. Sila ang naging frontliners sa New York, London at Dubai habang ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas ay nag-aalala. Ang kanilang BPO industry ay mabilis na umangkop sa work-from-home setup na tinitiyak na ang pandaigdigang negosyo ay magpapatuloy. Hindi sila tumakas sa krisis, naging bahagi sila ng solusyon para sa mundo. Tiningnan ko ang mga estudyante. Ang ibang bansa ay tumakas mula sa krisis, ngunit tinanggap ito ng Pilipinas. Ano ang pagkakaiba? Hindi natatakot ang mga Pilipino sa krisis. Hindi sila tumatakbo. Hinaharap nila ito at ginagawa itong isang pagkakataon upang maging mas malakas at maglingkod. Mahinang nagtanong si Maria, Profesor, paano po nila nagagawa iyon? Tumahimik ako sandali at buong tatag na sinabi, pumunta ako mismo sa Pilipinas upang alamin. Biglang tumahimik ang silid kahit ang paghinga ng mga estudyante ay hindi marinig. Sa susunod na klase, ikukuwento ko ang nakita ko sa Pilipinas. Isinara ko ang aking libro. Hindi gumalaw ang mga estudyante. Ang aking nasaksihan sa Ninoy Aquino International Airport ay isang bagay na hindi nila kayang isipin. Sa oras ng susunod na klase, puno na ang silid. May mga estudyante pang nakatayo sa pasilyo, nakarating na sa ibang departamento ang balita. Tumayo ako sa harap at dahan-dahang nagsalita. Noong Setyembre ng nakaraang taon, lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Lahat sila ay naghihintay sa susunod kong sasabihin. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, napagtanto ko. Ibang-iba ito sa Amerika. May halo ng paghanga sa aking boses. Isipin ninyo ang JFK Airport. Lumang gusali, sirang escalator, 2 oras na paghihintay sa imigrasyon. Marumi ang mga banyo at masusungit ang mga staff. Tumango si Julia. Paano naman ang Heathrow Airport? 1 oras at kalahati para mahanap ang iyong bagahe. Ang Charles de Gaulle ay maganda, ngunit huwag umasa sa serbisyo. Nagsulat ako ng mga numero sa pisara. NAIA, imigrasyon, 10 minuto, pagkuha ng bagahe, 15 minuto, customs, 10 minuto, kabuuan, 3 minuto. Nagbulungan ang mga estudyante. Ngunit hindi lang ang bilis ang nakakagulat. Ang nakita ko ay hindi ang pasilidad, kundi ang mga tao. Naalala ko ang araw na iyon. Pumasok ako sa banyo. May isang janitor, mga 60 taong gulang, na nagtatrabaho. Lumapit siya sa akin at nagtanong, "Sir, where are you from?" Sa perpektong Ingles. Nagulat si Maria. Tinanong ko siya, "Kailan po kayo natutong mag-Ingles?" Ngumiti siya at sinabing, "Marami po kasing bisita galing sa ibang bansa, kaya tinuruan kami ng kumpanya. Libre po." Nag-aral siya sa edad na 60. Lumalakas ang aking boses. Ang janitor sa JFK ay hirap mag-Ingles kahit na Amerikano siya. Ang staff sa Heathrow ay tila laging pagod. Ngunit ang janitor sa Pilipinas ay nag-aaral ng Ingles para sa mga dayuhan. Tumahimik ang silid. Pumunta ako sa information counter. Isang batang empleyado, mga 20 taong gulang, ang nandoon. Nagtanong ako kung paano makarating sa Makati. Huminto ako sandali. Inilatag niya ang isang mapa. Gamit ang isang pulang panulat, itinuro niya ang 3 paraan, tren, bus, at taxi. Pati na ang presyo, oras ng biyahe, at ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat isa sa ibang bansa. Ituturo lang nila, doon. Iba ang empleyado sa NAIA, para niyang ginagabayan ang sarili niyang kapamilya. Tumango ang mga estudyante. Pumunta ako sa duty-free shop. Isang babae, mga 50 taong gulang, ang nagtatrabaho. May dumating na customer na sino. Nagsalita siya sa Mandarin. May dumating na Pilipino. Nagtagalog siya. Nang ako ang lumapit, kinausap niya ako sa Ingles. First,
Inzai Lungso. Andamano, sumandal si Li Wei. Nakakapagsalita siya ng 3 wika? Oo, sabi niya. Natural lang po iyon para maging komportable ang aming mga bisita. Sinusuportahan daw sila ng kumpanya. Tiningnan ko ang mga estudyante. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ito ba ang bansang halos mapulbos 70 taon na ang nakalilipas? Isang bansa kung saan nasunog ang lahat dahil sa digmaan. Nanginginig ang aking boses. Ngunit ngayon, isa ito sa mga pinakamahusay na paliparan sa mundo sa aspeto ng serbisyo. Hindi dahil sa gusali, kundi dahil sa mga tao. Binalot ng katahimikan ang silid. Nakakita ako ng mga Anne robot. AI ang nagtuturo ng daan. Libreng wifi, shower rooms, massage chairs. Mayroon pang ang sinehan. Mahinang sinabi ni Julia, sa JFK, may bayad kahit ang wifi. Tama. Ang Amerika ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, ngunit ang kanilang mga paliparan ay tila galing sa isang umuunlad na bansa. Sa Pilipinas, karamihan sa mga serbisyong iyon ay libre. Pinunasan ko ang pisara. Ngunit ang pinakaikinagulat ko ay ang tingin ng mga empleyado. Mayroon silang dangal, isang ekspresyon na nagsasabing ipinagmamalaki nila ang kanilang trabaho. Naging emosyonal ang aking boses. Ang mga empleyado sa JFK ay pagod. Ang sa Heathrow ay mekanikal. Ang sa Charles de Gaulle ay magalang ngunit may distansya. Iba ang naya. Buhay na buhay. Mahinang nagtanong si Maria, Profesor, ganoon po ba talaga kalaki ang pagkakaiba? Tumango ako. 3 oras ako sa paliparan. Nakakita ako ng mga 30 empleyado. Janitor, information staff, tindera, security guard, iba't iba ang edad, mula 20 hanggang 70. Huminto ako sandali. Lahat sila ay pare-pareho, puno ng kumpiyansa. Isang tingin na nagsasabing, ipinagmamalaki namin ang bansang ito. Isang pagmamalaki sa bansang itinayo ng aming mga magulang mula sa wala. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Iniwan ko ang huling salita. Ang naya ay isang salamin ng hinaharap. At doon ko napagtanto ang dahilan kung bakit nalampasan ng Pilipinas ang mga krisis, hindi dahil sa mga gusali, kundi dahil sa mga tao nito. Mga taong may dangal, nagniningning ang mga mata ng mga estudyante. Sa susunod na klase, tatalakayin natin kung paano ginawang oportunidad ng Pilipinas ang kanilang pinakamalaking yaman, ang kanilang mga kabataan. Lumabas ako ng silid. Sa aking likuran, nagsimula ng isang masiglang talakayan ang mga estudyante. Ang susunod na kwentong maririnig nila ay isang bagay na hindi kailanman nagawa ng kanilang mga bansa. Ang silid-aralan ay mas tahimik kaysa dati. Naghihintay ang mga estudyante sa susunod na kwentong aking isasalaysay. Nagsulat ako ng isang malaking parirala sa pisara, ang yaman ni kabataan. Tumaas ng tingin si Maria, habang ang Hapon, Alemanya at Sina ay nahaharap sa demographic winter. Isang tumatandang populasyon ang Pilipinas ay may demographic dividend. Tumango ako. Tama, at tingnan natin ang mga resulta. Nagsulat ako ng mga numero sa tabi nito. Average na edad, Hapon, 48, Alemanya, 45, Pilipinas, 45. Napansin ng mga estudyante. Ngunit ano ang ginagawa ng Pilipinas sa kalamangan na ito? Paano nila ito ginagawang isang oportunidad sa halip na isang problema ng kawalan ng trabaho? Nagpatuloy ako. Naalala ko ang isang biyahe mula sa airport. Mula sa Naya, sumakay ako ng tren. Papunta ako sa isang universidad sa Maynila. Nag-uusap ang mga estudyante sa loob. Ano sa tingin ninyo ang pinag-uusapan nila? Nakatuon ang atensyon ng lahat. Hindi tungkol sa chismis o laro. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga startup ideas, mga side hustles online, at kung paano sila kikita sa pamamagitan ng pagiging virtual assistants para sa mga kliyente sa ibang bansa. Ang kanilang diwa ng pagninegosyo ay nakakahawa. Tumingin si Julia. Yan po ba ang trabaho nila? Iyan ang kanilang kinabukasan. Inihahanda nila ang kanilang sarili para sa isang pandaigdigang ekonomiya. Ang gobyerno at pribadong sektor ay nagtutulungan. Ipinagpatuloy ko ang kwento. Pumunta ako sa isang startup hub sa Bonifacio Global City. Pumasok ako. Mga batang negosyante ang nagpepresenta ng kanilang mga business plan. Sino sa tingin ninyo ang nakikinig? Huminto ako sandali.
mga retiradong executives mula sa malalaking kumpanya at mga matagumpay na Pilipino na bumalik mula sa abroad. Mga taong may 30 taong karanasan sa bangko, 40 taong karanasan sa teknolohiya, mga dating CEO, nanlaki ang mga mata ni Liwei. Sila ang nagbibigay ng payo. Tinutukoy nila ang mga kahinaan sa business plan. Ikinokonekta nila ang mga kabataan sa kanilang mga network. Ipinapakilala nila sila sa mga mamumuhunan. May paghanga sa aking boses. Sabi ng isang binata, dahil po kay Tito, ang 10 taon ng trial and error ay naging 1 taon na lang. Ang karanasan ay nagiging isang yaman, tumahimik ang silid. Sa Alemanya, kapag nagretiro ka, nasa bahay ka lang. Sa Hapon, nagtatrabaho sila sa mga convenience store. Ngunit ang mga senior ng Pilipinas ay iba. Ibinabahagi nila ang kanilang kaalaman. Ipinapasa nila ang kanilang karanasan. Nakatungo sina Hans at Maria. Ang mga nakatatanda sa Pilipinas ay hindi pa bigat kundi isang yaman. Nagbigay pa ako ng maraming halimbawa. Pumunta ako sa isang pampublikong paaralan. May isang klase na tinatawag na technopreneurship. Ang mga estudyante, mga high school students, nagulat si Julia. Natututo sila kung paano bumuo ng isang app, kung paano ito i-market sa buong mundo. Hindi sila tinuturuan na maging empleyado, kundi maging mga tagalikha ng trabaho. Nagsulat ako ng isa pang numero sa Pisara. Ang rate ng paglago ng digital economy ng Pilipinas ay isa sa pinakamabilis sa Timog Silangang Asya. Ang mga kabataan ang nagtutulak nito. Lumalakas ang aking boses. Ang mga batang profesional na ito ang nagsasabi, ang boses ng lola ko ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. At ang mga lola at lolo na ito ang nagbibigay sa kanila ng karunungan sa pagnenegosyo. Isang perpektong pagsasama ng luma at bago. Nagbulungan ang mga estudyante. Ikinuwento ko ang tungkol sa Amerika. Paano ang mga nakatatanda sa Amerika? Kapag nagretiro, pumupunta sila sa Florida. Naglalaro ng golf. Nahihiwalay sa lipunan. Sumimangot si Julia. Ang Pilipinas ay iba. Nagbabago sila. Nagtatrabaho, nagtuturo, nagpapayo. Sila ay bahagi ng lipunan. Itinuro ko ang Pisara. Ang mga nakatatanda sa Pilipinas ay hindi pabigat, kundi isang yaman. Ang karunungan na kanilang naipon sa buong buhay nila ay nagiging pakpak para sa mga susunod na henerasyon. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Iniisip ng mga estudyante ang kanilang mga bansa. Idinagdag ko ang huling salita. Ginawa ng Pilipinas na isang yaman ang kanilang demografiya. Hindi nila kinatakutan ang pagdami ng kabataan. Ginawa nila itong isang pagkakataon. Mahinang nagtanong si Maria, Professor, paano po iyon nagagawa ng Pilipinas? Ngumiti ako. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin kung paano inihahanda ng Pilipinas ang sarili para sa panahon ng artificial intelligence. Nagbago ang tingin ng mga estudyante. Ngayon, gusto na nilang matuto. Ang sikreto ng isang bansa kung saan lahat, mula sa elementarya hanggang sa mga lolo't lola, ay itinuturing ang AI bilang isang kasama. Pagbukas ko ng pinto ng silid, naghihintay na ang mga estudyante. Ramdam ko ang kanilang pananabik. Tumayo ako sa harap at nagtanong, aling bansa ang natatakot na agawin ng artificial intelligence ang kanilang mga trabaho? Sabay-sabay na itinaas ng mga estudyante ang kanilang mga kamay. Bawat isa ay tumutukoy sa kanilang sariling bansa. Tama, Amerika, Europa, China, lahat sila ay natatakot. Nagsulat ako ng malaki sa Pisara. Iba ang Pilipinas. Nagangat ng tingin ang mga estudyante. Hindi natatakot ang Pilipinas sa AI. Ginagawa nila itong kaibigan. Naalala ko ang nakita ko sa Maynila. Pumunta ako sa isang pampublikong elementarya, isang klase ng grade 3. Binuksan ni Julia ang kanyang notebook. Nakaupo ang mga bata sa harap ng computer. Ano sa tingin ninyo ang ginagawa nila? Huminto ako sandali. Nagko-coding sila gamit ang Python. Nagbulungan ng silid. Grade 3, nagpa-Python? Tanong ni Hans na hindi makapaniwala. Oo, isang 9 na taong gulang na bata ang nagsusulat ng code. Gumagawa sila ng simpleng laro. Gumagawa rin sila ng sarili nilang AI chatbot. Nagbulungan ang mga estudyante. Nagtanong ang guro, ano ang AI? Sumagot ang isang bata, kaibigan po.
may paghanga sa aking boses. Ano ang isasagot ng mga bata sa Alemanya? Isang bagay na nakakatakot. Ang mga bata sa Amerika? Isang bagay na magnanakaw ng trabaho? Nanigas ang mukha ni na Hans at Julia. Iba ang mga batang Pilipino. Itinuturing nilang kaibigan ng AI, isang kalaro. Nagpatuloy ako sa susunod na kwento. Pumunta ako sa isang high school. Nakita ko ang kanilang schedule. May subject na AI and Machine Learning, isang required subject. Sumandal si Li Wei. Required subject po. Sa China, elective lang iyan. Sa Pilipinas, required ito. Lahat ng high school students ay nag-aaral nito, ang mga prinsipyo ng AI, data analysis, hanggang sa machine learning. Nagsulat ako sa Pisara. Napanood ko ang isang klase. Gumagawa ang mga estudyante ng sarili nilang AI model, isang program na kumikilala ng mga larawan ng bulaklak. Isang 17 taong gulang na estudyante ang nagtitrain ng AI. Naglalagay ng data, sinusuri ang resulta. Kung mali, itinatama niya. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng isang high school student sa Pilipinas. Zo, Mizas, Siento, Mizas. Tumahimik ang silid. Nagtanong ang guro, paano kung agawin ng AI ang trabaho mo? Sasabihin ko ang eksaktong sagot ng estudyante. Sumagot ang isang estudyante, di ako po ang gagawa ng AI. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Ito ang Pilipinas. Hindi sila natatakot. Hinaharap nila ito. Isinulat ko ang susunod na punto. Pandaigdigang leader sa AI-powered services. Itinaas ni Julia ang kanyang kamay. Ano po iyon? Oh, ang industriya ng BPO ay hindi na lang tungkol sa pagsagot ng tawag. Gumagamit na sila ng AI para pag-aralan ang data ng customer, para hulaan ang kanilang mga pangangailangan, para magbigay ng mas mahusay na serbisyo. Ang katumpakan ng kanilang translation services ay world-class. Naalala ko ang aking karanasan. Sinubukan kong isalin ang isang dokumento mula Filipino patungong Ingles. Mas tumpak pa ito kaysa sa Google Translate. Naiintindihan nito ang konteksto. Nagulat si Li Wei. Mataas din ang teknolohiya ng translation sa China, ngunit mas nauuna ang Pilipinas, lalo na sa mga teknikal na termino. Tumpak nilang naisasalin ang mga termino sa medisina, batas at engineering. Pinunasan ko ang Pisara. Bakit? Dahil nakakalap sila ng napakaraming dekalidad na data. Nagtulungan ang gobyerno at mga pribadong kumpanya. Lumalakas ang aking boses. Tingnan ninyo ang mga tech giants sa Pilipinas. Bilyon-bilyon ang kanilang inilalabas para sa AI. Sa fintech, sa e-commerce, sa logistics. Nagsusulat ang mga estudyante. Hindi po ba't nag-invest din ang mga kumpanya sa Amerika? Tanong ni Julia. Oo. Ngunit iba ang direksyon. Ang Amerika ay nag-invest sa mga serbisyo para sa advertising at shopping. Ang Pilipinas ay nag-invest sa pagbabago ng mga pangunahing industriya, automating business processes, creating smarter healthcare systems, at building efficient logistics. Binabago nila ang tunay na ekonomiya. Tumango si Hans. Ang Alemanya po ay isang manufacturing powerhouse. Bakit hindi kami makahabol? Bilis, Hans. Ang Alemanya ay gumagawa ng 5 taong plano. Ang Pilipinas ay ipinapatupad ito sa loob ng 1 taon. Ikinuwento ko ang isang pabrika na aking nakita. Pumunta ako sa isang planta ng pagmamanupaktura. Mga robot ang nag-a-assemble ng mga produkto. AI ang nakakahanap ng mga depekto. May pagkamangha sa aking boses. Ang katumpakan nito ay 99.9%. Mas tumpak kaysa sa tao. Nagtatrabaho ito, 24 oras nang walang pahinga. Napanganga ang mga estudyante. Hindi po ba nakakatakot? Mawawalan ng trabaho, mahinang tanong ni Maria. Umiling ako. Iba ang pag-iisip ng mga Pilipino. Kung ang mga robot ang gagawa ng mga paulit-ulit na gawain, ang mga tao ay dapat gumawa ng mas malikhaing trabaho. Tumahimik ang silid. At iyan na nga ang nangyayari. Ang mga manggagawa sa pabrika ay nagiging mga data analysis experts. Ang kumpanya ang nagbibigay ng pagsasanay. Ankoy, nga, Ankoy, idinagdag ko ang huling salita. Hindi natatakot ang mga batang Pilipino sa AI, ganoon din ang mga matatanda. Tinatanggap nila ang pagbabago.
Ito ang sandata ng kanilang mga anak para labanan ang mundo. Nag-aalangan ang tingin ng mga estudyante. Isinara ko ang aking libro. Sa susunod na klase, pag-uusapan natin kung paano nalampasan ng Pilipinas ang mga makasaysayang krisis. Ang kwento ng isang bansang hindi kailanman sumuko sa gitna ng digmaan, krisis at sakuna. Ito gen problem. Iso equal res. Ito na ang huling klase. Puno ng mga nakatayong estudyante ang silid. May mga tao pa sa labas ng pasilyo. Dahan-dahan akong umakyat sa entablado at nagsimulang magsulat ng mga taon sa pisara. 1945. Tumahimik ang mga estudyante. Wasak ang bansa dahil sa digmaan. Ang Maynila ay naging abo. Namutla ang mukha ni Maria. Nasa ilalim sila ng impluensya ng dayuhan. Nawala ang kanilang kasarinlan at tinangkang burahin ang kanilang kasaysayan. Huminto ako sandali. Ngunit ano ang ginawa ng mga Pilipino? Mula sa mga durog na bato, nagtayo sila ng mga paaralan. Sa mga nasusunog na gusali, sinagip nila ang mga libro. Tahimik nilang pinrotektahan ang kanilang kultura. Sa loob ng ilang dekada, muli nilang itinayo ang bansa. Hindi nila nawala ang kanilang pagkakakilanlan. Ito ang Pilipinas. Isinulat ko ang susunod na yugto. Pagkatapos ng digmaan, kahirapan, nawala ang lahat. Bahay, trabaho, pamilya. Ang per capita income ay ilang dolyar lamang. Isa sa mga pinakamahirap na bansa sa Asia. Napahawak si Julia sa kanyang bibig. Ngunit ngayon, ang kanilang ekonomiya ay isa sa mga pinakamatatag sa rehiyon. Paano ito naging posible? Dahan-dahan akong sumagot. Hindi sumuko ang mga Pilipino. Nagtrabaho sila mula umaga hanggang gabi. Nag-aral sila. Isinakripisyo ng mga magulang ang kanilang sariling pagkain para mapag-aral ang kanilang mga anak. Edukasyon, ang kanilang tanging pag-asa. Tumahimik ang silid. Isinulat ko ang ikatlong petsa. 1973. Oil crisis. Muntik nang bumagsak ang bansa. Naubos ang langis. Nagkagulo ang buong mundo. Ano ang gagawin ng ibang bansa? Sisisihin ang gobyerno. Magpoprotesta. Tumango si Liwei. Iba ang Pilipinas. Ang mga mamamayan ay nagkaisa. Ang mga pabrika ay nagbawas ng oras ng operasyon. Ang mga tahanan ay nagpatay ng ilaw. Natutunan ng mga bata na magtipid. Nagtiis ang mga ina. Nagulat ang mundo. Nalampasan nila ang pambansang krisis sa pamamagitan ng lakas ng mamamayan. Indongsa, wikans tu mota, anden masaw. Namuo ang luha sa mga mata ng mga estudyante. Isinulat ko ang ika-4 na petsa. 2013, Super Bagyong Yolanda. Isang hindi pa nararanasang sakuna ang tumama sa Pilipinas. Nilamon ng malalaking alon ang mga bayan. Itinuro ko ang pisara. Inakala ng mundo na katapusan na ng Pilipinas. Ngunit ano ang ginawa nila? Ang nakita ng mundo ay hindi pagnanakaw, kundi pagtutulungan. Hindi paninisi, kundi panalangin. Hindi kawalan ng pag-asa, kundi isang matibay na determinasyon na bumangon. End quote. Idon, kinuyom ni Liwei ang kanyang kamao. Sa gitna ng krisis, doon nasusubok ang tunay na katangian ng isang bansa. Isinulat ko ang huling petsa. 2020, COVID pandemic. Naranasan ito ng lahat. Nagsara ang buong mundo. Nagkagulo ang Amerika, isinara ng Europa ang kanilang mga hangganan, ikinulong ng China ang kanilang mga lungsod. Naging matatag ang aking boses. Iba ang naging tugon ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga mamamayan at ng kanilang mga bayaning frontliners sa buong mundo, hindi sila nagpanik. Nagpatuloy sila sa pagbibigay ng transparent na impormasyon. Ang kanilang kalmadong pagtugon na nakaugat sa kanilang pananampalataya at pagiging matatag ay naging isang modelo para sa mundo. Dahan-dahan kong tiningnan ang pisara. Nakahanay ang mga petsa. Mula 1945 hanggang 2020, 75 taon, umalingaw-ngaw ang aking boses. Digmaan, kahirapan, krisis sa ekonomiya, malalaking sakuna, pandemya, walang tigil ang pagdating ng mga krisis. Napigil ng mga estudyante ang kanilang hininga. Ngunit hindi natalo ng krisis ang Pilipinas. Malaki kong isinulat sa pisara, Pilipinas. Isang maliit na bansa, hindi mayaman sa langis,
ngunit isa sa mga pinakamatatag na bansa, isang himala na itinayo ng kanilang mga ninuno mula sa wala. May kumpiyansa sa aking boses. Bakit? Dahil hindi natatakot ang mga Pilipino sa krisis. Hinaharap nila ito. Hindi sila sumusuko at sama-sama nila itong nilalampasan. Dahan-dahang tumayo si Julia at nagsimulang pumalakpak. Sinundan siya ni Hans. Tumayo rin si Li Wei at Maria. Ang buong silid ay nagbigay ng isang standing ovation. Tiningnan ko ang mga estudyante. Nagbago na ang kanilang mga tingin. Isang bansang ginagawang oportunidad ang kaguluhan. Ang pangalan nito, Pilipinas. Lalong lumakas ang palakpakan. May mga estudyanteng nagpupunas ng luha. Iniwan ko ang huling salita. Matuto rin kayo. Huwag matakot sa krisis. Gawin itong isang pagkakataon, tulad ng Pilipinas. Nagtapos ang klase, ngunit hindi umalis sa kanilang mga upuan ang mga estudyante. Ngayon, alam na nila. Isang bansang maliit ngunit matatag, ang imahe ng Pilipinas na dapat nating ipagmalaki.